Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan natin ng reaction opinion ang pinaka-latest post ni Kipi Chu. Tungkol ito, nakikita na niya yung headlines ng mga foreign media. Pagpipistahan na naman itong bold move ni PBBM na mass resignation of cabinet secretaries. Ito, I can imagine the world headlines and how world leaders, global investors, and legal luminaries are taking this. Ito na, example ng headline. Kasi editor-in-chief itong si Crisette, okay, Picho, kaya alam niya, nakikita niya, ang galing niyang mag-foresight eh. Kaya nakakatuwa. First headline. After crushing defeat in midterm polls, Philippine President Bongbong Marcos scrambles to save face. All cabinet secretaries required to resign. Ayun. Isang headline yon, isang newspaper ba or TV station. Basta world, sigurado pag-uusapan ito. Kasi yung resulta ng election, pinag-usapan yan. Halos lahat ng laman sa balita nila yung crushing defeat ng administrasyong ito. Kaya nga, nagre-react na ito ngayon. Resign kayo! Nakakaya! Natalo tayo! So itong mass resignation na ito ay talagang pagpipestahan ng foreign media. Okay, pangalawa na headline. Ito, imagination lang ito ni Kipi Chu, Kaya lang nakikita ko mangyayari ito eh. Humiliated by poor showing in polls, Marcos shifts blame to cabinet, demands resignation. Yun. Pala yung sinasabi. Well, kung may mga kakulangan sa cabinet secretaries, yes, meron. Kailan, to me, hindi yun ang pinakamalaking dahilan bakit natalo ang alyansa, yung kandidato. Ang pinakamalaking rason, impeachment ni VP Sara and kidnapping ni PRRD. I can tell it by experience dahil ako, nung wala pa yung impeachment, wala pa yung kidnapping ni PRRD, naka-decide na ako, pick up. Apat ang napili ko sa alyansa, apat din sa PDP, and then yung apat, pick up na. Ganun ako, and maraming ganyan ang dati. Nung after impeachment, after ng kidnapping, wala na. It's time to yung pakita ng protest vote. Kaya nag-solidify. Tama yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco na yung pinilit nilang impeachment ang dahilan, although hindi lang niya sinasabi yung mas malaking rason yung pagkidnap nila kay PRRD. Okay. Another one. Mass resignation in Philippine cabinet amid weak economy, infighting, and political turbulence. Ito na. Anong mangyari nito sa confidence ng foreign investors? Mahina ang leadership, talo sa eleksyon, away politika, pinagre-resign lahat ang cabinet secretaries. Anong image na mai-project natin sa bansa? Kaya sa project image sa labas ng bansa, kaya lalong apektado ang ating economy nito, ang ating So it's a saving face measure talaga. Ito, another title. After Duterte impeachment and arrest trigger PH political instability, Marcos demands sweeping resignation in hopes to appease para kalma ang taong bayan. Paano tayo makakalma? To me,
Kakalma lang pag naibalik nila si Tatay Digong. Yun na yun, pwede na yun. Bahala na yung impeachment ni BP Sara, tuloy nila, wala namang problema yan dahil bloodbath nga ang gusto ni BP. Ang dami ng senador na boboto sa kanyang akita. Tapos na ang problema. Tapos na ang boxing. Yun na lang, si PRRD na lang. Ibalik ninyo para maapis ang taong bayan. Another headline. PH government crumbles as Marcos demands mass resignation of cabinet secretaries. And if my beloved PRRD will write it, ito daw ang headline naman ni PRRD kung siya magsulat. The time of reckoning, it has begun. So be it. Ito na, nagsisimula na. We love you, PRRD. We will not be appeased until you are safe home with us. Enjoy the spectacle from where you are. Nako, I'm sure mababalitan nito ni PRRD. Anong reaksyon niya? Tatawa yan. Sige, sinabi. Ano bang sabi niya? Sinabi ko na sa iyo, masisira ang buhay mo pag gawin mo yan. Ginawa nila. Inaresto nila, dinala sa ICC. Di nagka-loko-loko na sila ngayon. Grabe. Magbasa lang tayo ng mga Ito pa, dinagdagan niya. Sobrang bilis mag-apis ang Pilipino. Paano ma-apis? Number 1, bring home PRRD. Number 2, trust impeachment against Sara. Number 3, file complaints and then jail Martin Romualdez and all cohorts for graft and corruption. Yan lang. Kay Picho ito si Crisette. 3. Romualdez, impeachment, ihinto, pabalikin si PRRD. Tapos na ang boxing. Anong masasabi nyo? Basa tayo sa mga comments. Inket Chi, sabi, nako po, malabo yan. Tingin ko, hawak sa leeg. Yun lang. Kung may nakahawak sa leeg, sunod-sunuran lang sa utos, walang mangyari. Hanggang salita lang ito. Sumusunod lang kasi sa utos Marilo Ped, also file appropriate charges against those involved in the illegal transfer of PRRD to The Hague. They should be held accountable for their action. Diak Umpok, ito, magpapamaoy kay Yosek Castro ito. Ako, simple lang. Hair follicle test, lahat, yung 3, masosolve. Hindi papayag yan si Auntie Claire. Okay, salamat, Crisette Laureta Chu. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang ating pong income sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Nakabot naman kita ang sin. Sarap i-share sa nagkakayaan niya. Isa sim. O karon unsa inyong maistorya nga maayo na inyong atop nakabalay na gyud mo og bag-o. Una salamat kay sa Ginoo. O labi na sa kuan nag-sponsor og sa naglantawan nga video. Salamat kay sa inyo. Kay dili kami makabalay kung wala mi tabangan. Nagpasalamat gyud ako sa Ginoo nga ana sa gigamit nga tawo aron nga matabangan mi makabalay mi. Kaya lisod kayo ang panahon karon kung
wala lagi mi gitabangan dili kami makabalay kay wala mi kwarta nga papalit na mo gamit sa balay. Basta O ginaot unta nga magbadayon ni nga tabang para daghan pang matabangan. Daghan kayong salamat. O sige, salamat kaayo. Bye-bye. Oo, sige, God bless. God bless. Ah, ah.